Isang napagandang umaga po sa inyong lahat. At sa umaga pong ito ay kukunin natin ang aral mula po sa aklat ng Proverbs chapter 1 verses 1 to 7. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom, justice and judgment and equity, to give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. To understand the proverb and the interpretation of the words of the wise and their dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Yun po ay mga paalala at turo ni King Solomon sa kanyang anak na si David, na kung saan pinapayuhan niya ito. Sa Book of Proverbs po, maraming practical na aral na makikita po tayo na pwede nating magamit sa buhay na ito. At isa po dyan ang aral ng pakikinig. Marami pong tinuturong lessons sa atin ang listening. These are things na magtuturo sa atin ng great lessons, great blessings, and paminsan, great warnings. Dito po sa aklat ng Proverbs ay makikita po natin ngayon ang ilan pong encouragement sa mga binasa po natin. Unang aral po sa umagang ito na makita natin sa ating binasa is learn to listen to Proverbs. Matatagpuan po natin yan sa verses number 1 and 2, na kung saan sinabi po na the proverb of Solomon, the son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to receive the words of understanding. We must learn to listen to the proverbs of King Solomon. Hindi lang ito ginawa para maging payo kay King David bagkus, ito'y paalala din po sa bawat isa po sa atin. These are superior learnings na pwede nating magamit sa buhay na ito. In the practical sense of the word, ang mga adult po, mga nauna sa atin, ay binibigyan ng Panginoon ng tinatawag na wisdom. And the purpose of those wisdom is for them to become instruction to the younger ones. Na kung saan, sa mga kabataang nakikinig, we must adopt those wisdom, learn from it, and do it. Dahil yung mga yan ay hinubog na ng panahon. Yan ang prinsipyong tinuturo ni King Solomon kay David, na kung saan, ang sabi niya, anak, pakinggan mo ito, dahil ito'y naging blessing sa akin. Anak, pakinggan mo ito, dahil nagkamali ako sa bagay na ito. Ang ikalawang bagay po na makikita natin in verse number 3 is learn to listen how to receive. Ang sabi ng verse, to receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. Tinuturuan tayo ng talatang ito, kapatid, na we need to listen and accept warning. Kailangan po ng mga kabataan, kailangan ng bawat isa ng tinatawag na warning. We will be endangered kapag nawala ito. Sa isang kabataan, hindi po pwedeng walang nagpapaalala. And young people must learn to listen to instruction, must learn to listen to warnings, and must learn to listen to be equal. At yung bagay na yun ay natututunan sa mga mas nakakatanda. And that is what King Solomon is telling David. Na ito ang karanasan ko, anak. Ito ang pakinggan mo. Ito ang isa puso mo. He is just showing a model and an example na pwedeng mapagkuhanan natin ngayon. Na kung meron tayong maituturo sa iba, iyan yung turuan na pakinggan nilang tanggapin ang mga instruction and wisdom na natutunan natin sa buhay na ito. Imposible pong wala tayong mai-impart na lesson sa iba. All of us can impart lesson
na magagamit ng iba sa buhay nila. Pangatlo po nating bagay na matututunan is learn to listen to be equipped. Sabi ng verse 4, to give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. Pag sinabi po natin simple, these are people with minimal level of good sense or yung tinatawag pong discernment. Kailangan po na ang bawat isa ay matuto. We really need a mentor because there are things in our life which we don't know what to do. Si David sa panahon ito is simple, kaya tinuturuan siya ng kanyang magulang. Pasalamat po tayo sa mga magulang na nagtuturo ng husto sa kanilang mga anak. Kung ano ang tagumpay ng anak ngayon dahil po yan sa isang magulang na sobrang nagturo sa kanya. Ang mga kabataan is very susceptible to danger. Each young people must be equipped with awareness on how to plan. And it is very important na maturuan ng tinatawag na awareness ang isang kabataan. And importante din na matutunan ng isang kabataan ang salitang pagpaplano. That is what King Solomon is telling David. For my conclusion, isa po sa tinuturo ng mga talatang binasa natin is on how to become wise and understanding man. In verse number 5, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. Ang sinasabi po ng talatang ito, ang isang taong matalino ay marunong makinig with full attention and obedience. Once an intelligent man listens and learns to hear with full attention and obedience, he will continue to receive learning. And a man of understanding listens always to good advices. Kinuha po ito sa konsepto ng isang tao na marunong magtali ng tali or rope na hindi bumubuhol. What's the point? Kung meron tayong dapat makapulutan ng aral ngayon, meron tayong matutunan, yan yung matuto sa mga taong nakaranas ng iba't ibang trial sa buhay, ngunit nalagpasan. Mga taong nakapag-survive sa iba't ibang sitwasyon ng kanilang buhay at hanggang ngayon nakikita po natin nandyan. Marami pong benepisyong pwedeng makuha tayo kapag natutunan natin makinig. Makinig sa Diyos, makinig sa nakakatanda. May God help us ngayong araw na ito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa time na binigay niyo po sa amin para kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Please help us to grow on this area at makita namin ang maraming blessing, Panginoon, ng buhay na ito. O Diyos na banal, dakila sa lahat, pagpalain niyo po ang aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.